Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong taga-subaybay at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel at mga kwento ni Apong Isaac. Bakit kaya may mga bagay na hindi mo naman hiniling pero nasa iyo? Tapos pa, ang bagay na yon ay hindi mo gusto. Isa na nga riyan ang kahirapan at ang pagiging ulilang lubos. Wala kang magawa kundi tanggapin ang realidad ng buhay. Ang hirap maging mahirap at nasa laylayan ng lipunan. Nagsisikap ka naman para umasenso. Pero sa tulad kong walang pinag-aralan, ay nagmumukhang walang karapatang umalwan ang buhay. Ang dami kong pangarap, pero parang imposibleng matupad ang mga yun. Hanggang pangarap na lang siguro ang lahat. Ako nga pala si Kenji, 20 anyos at laking lansangan. Ulila na akong lubos at dating nasa pangangalaga ng DSWD, pero tumakas ako nung bata pa lang ako kasama ang kaibigan kong si Will. Nakaedad ko lang din. Pakiramdam kasi namin ay doon na lang makukulong ang aming buhay hanggang sa paglaki namin. Gusto namin na maging malaya at sa lansangan namin yun nagawa. Walang magdidikta sa amin ng mga gusto namin gawin. Walang magbabawal at walang makikialam sa amin. Nang lumaki na kami at tumuntong sa edad na 20, doon na namin naisip na hindi pala pwedeng manatili na lang kaming palaboy-laboy sa mga lansangan habang buhay. Kailangan may gawin kami para kami ay umasenso. Kailangan palang ihanda namin ang aming kinabukasan. At dito na kami nagdesisyon. Isang kalaliman ng gabi. Bilisan mo naman, Will. Ang bagal mo namang kumilos eh. Teka, dito ka sa bandang damuhan lumapag. Para walang ingay, bilisan mo. Sigurado ka bang mag-isa lang sa mansyon na yan, yung matandang negosyante? Parang hindi naman kapanipaniwala na mag-isa lang siya sa napakalaking bahay na yan. Baka may gwardiya sa paligid na hindi lang natin nakikita. Ilang beses na kaya tayong nakapasok dito kapag nagdi-deliver tayo ng mineral water sa matanda. Kahit kailan ay wala tayong nakitang ibang tao tulad ng gwardiya o katulong. Mag-isa lang talaga siya dyan. Pero hindi ibig sabihin nun na porket mag-isa siya, ay wala na siyang laban sa atin. Malay mo, ay may kakaibang abilidad pala siya. Kaya kampante siyang mag-isa lang. Tanga. Medyo lang pa nga siya kung kumilos at nakatungkod pa. Paano magkakaroon ng abilidad yun? Sadyang mabait lang siya at magaling makisama, kaya iginagalang siya rito sa lugar natin. Ginagalang? O kinakatakutan? Alangan namang kinakatakutan. Saka hindi pa pala natin ganong kilala at kabisado ang matandang nakatira dyan. Kailan lang ba lumipat dito yan? Pagkakatanda ko, wala pa yatang 1 buwan, buwat nang tumira siya dyan. Anak ng putya naman oo. Huwag ka na nga kung ano-anong iniisip dyan. Nandito tayo para magnakaw ng pwedeng ibenta, isangla o ano pa mang mapapakinabangan natin. Kailangan nating mag-ipon ng pera para makapag-aral pa tayo habang bata pa tayo. Isipin mo ang kinabukasan natin, hindi yung puro ka negatibo. Ikaw naman oo, parang iniisip ko lang mga bagay na kung sakali ay hindi natin alam. O siya na, saan tayo ngayon? Nakakatakot naman pala rito sa looban. Napakatahimik masyado. Saka, naaamoy mo ba yung naaamoy ko? Bakit? Ano ba naaamoy mo? Sandali akong natigilan at banayad na suminghot-singhot. Noon ko napagtantong may kakaibangang amoy sa hangin. Yung amoy na parabang pinaghalo-halong manansa, na amoy ipot ng manok, na amoy langis, na ewan ko ba kung ano, at amoy na parabang nabubulok na dugo. Yun bang parang amoy ng kalawang? Anong amoy ba yun? Grabe, sakit sa ilong ah. Mabuti pa lumipat na tayo ng pwesto. Ah, sige. Dumiretso na pala tayo sa pinto.
ilabas mo na yung pangkalikot ng seradura at iba-ibang mga susi. Nadala mo rin ba yung ninakaw nating bolt cutter? Oo, nandito. Maya-maya pa ay lumingalinga at tumingala si Will na para bang may kung anong hinahanap. Teka pala, Kenji. Tignan mo. Parang nakabukas ang pinto sa may terrace, ha? Kung doon na lang kaya tayo dumaan, umakyat na lang tayo ng puno. Ayun, oh. May malapit na sangang papunta sa terrace. Aba, oo nga no. Pero subukan muna natin sa pinto. Baka sakaling mabuksan natin eh. Paano kung palagay mo maraming lakang pinto sa harap? Siguradong may hirapan tayo. Mas magandang sa terrace na lang tayo dumaan. Para sigurado. Paano? Kung nandun mismo yung matanda, diyari. Hindi, malamang tulog na yun sa ganitong oras. Baka kaya nakabukas ay dahil maalinsangan. Sandali akong nag-isip-isip at tinimbang kung ano ang dapat naming gawin kung sakali. Sa huli, ay pumayag na kung doon na nga lang kami sa terrace dumaan. Kaya naman ay umakyat na kami ng puno. Nakapagdala ka ba ng ice pick o lanseta? Oo naman. Handa na ako sa kahit na anong mangyari. Tulad ng napagplanuhan natin. Papatayin natin ang matanda kapag nanlaban. At lahat ng pwedeng maging ebidensya sa krimen natin ay buburahin o aalisin natin, ha? Umakyat kami sa mataas na punong ang isang sanga ay sakto pang nakalaylay sa may terrace ng mansyon. Sobrang ingat namin. Sumilip pa kami sa nakabukas na pinto at nagmasid-masid muna kung naroroon ba ang matanda o wala. Pero nang makita naming wala, ay lumapag na kami sa terrace. Kita mo na, Will? Walang katao-tao rito. Wala rin talagang ibang kasamang matanda. Baka nandun siya sa kwarto niya. Ayos, paldo tayo nito. Mukhang ang daming mamahaling gamit sa paligid. Tsak na mapupuno agad ang mga dala natin sako. Piliin na lang natin yung mga bagay na mas mahal ibenta para hindi tayo mahirapang magdala ng sobrang dami. Okay. O tara, simulan na natin. Yang bonnet mo pala ayusin mo. Nakikita na ang bibig mo eh. Hindi niya dapat tayo makilala. Naging mabilis, ngunit maingat ang mga kilos namin ni Will. Isa-isa kaming naglalagay ng mamahaling mga gamit ng matanda. Yung maliliit lang, marami palang gamit ang matanda na gawa sa ginto. Umakyat pa kaya tayo sa kwarto ng matanda? Palagay ko, ay doon mas maraming alahas at gamit na ginto. Hanapin din natin ang taguan niya ng pera. Sige. Tapos ay umalis na agad tayo. At nakarating nga kami sa itaas sa kwarto ng matanda. Hindi nakalak ang pinto. Silipin natin kung nasa loob siya. Aba, wala siya sa kama, Kenji. Oo nga no, nasan kaya siya? Baka nasa banyo. Kung ganun, bilisan nating hanapin ang lalagyan niya ng pera bago pa man siya bumalik. Ikaw na lang kaya maghanap. Magbabantay ako sa may pinto para kapag dumating siya ay masabihan kita agad. Pumayag naman ako sa naisip ni Will. Hinanap ko na ang lalagyan ng mga alahas ng matanda at kung nasaan ang mga pera nito, yung tinatawag nilang vault. Agad ko namang nakita ang lalagyan ng mga alahas pati ang vault. Namilog pa ang mga mata ko nang makita ko rin sa isang banda ang susi ng vault. At lalo pang namilog ang mga mata ko nang ganoon ko lang kadaling nabuksan ang vault. Will, nahanap ko na! Anak ng tokwa! Ang dami niyang alahas at pera! Diba tayo dito? Ayos! Sige na. Bilisan mo ng limasin para makaalis na agad tayo nang di nahuhuli. Pero bigla kaming natigilan ni Will nang walang ano-ano ay makarinig kami sa bubong ng parang gumagapang. Nagkatinginan pa kami ni Will. Ha? Ano yun? Parang may gumagapang sa bubong, Kenji. Sige na, bilisan mo na yan. Baka kung ano na yun eh. Mas binilisan ko pa ang paglimas sa mga alahas at pera ng matanda. Pero kasabay naman nun
ay palakas din ng palakas ang kaluskos sa may bubungan. At sa wakas, ay itatali ko na sana ang 2 sako na pinaglalagyan ko ng nalimas ko nang walang ano-ano ay natigilan ako. May kung anong malapot at itim na likido na pumatak sa likod ng kamay ko. 1, 2, 3 patak. Ano to? Bakit kulay itim? Saglit akong tumingala sa kisame ng kwarto ng matanda at may nakita kong munting butas doon kung saan parang nanggagaling ang tumutulong itim na likido. Dahil tumigil din naman kagad ang pagtulo, ay binaliwala ko na lang yon. Ipinahid ko na lang ang kamay ko sa suot kong itim na pantalon. Itinuloy ko ang pagtatali sa sako. Samantala ay tumigil na rin ang mga kaluskos sa bubong. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapakampante na kami ni Will. Katunayan ay may naalala kami ng nagdaang araw tungkol sa mga sinabi sa amin ni Aling Soledad. Bilisan mo, Kenji. Medyo kinakabahan na ako eh. Naalala mo ba yung sinabi sa atin dati ni Aling Soledad? Si Aling Soledad ay isang tindera ng karne ng baboy na inilalako nito at inililibot sa aming baryo. Minsan na itong nakapasok sa mansyon ng matandang negosyante nang bumili ito ng karne na may kasamang ilang supot ng dugo. Minsan ay napansin kami nitong nakatanaw sa mansyon noong lihim kaming nagplano ni Will na pasukin at pagnakawan ang mansyon ng matanda. Hoy, kayo dalawa. Anong tinitingin-tingin nyo sa mansyon na yan, ha? Nagagarap kayo ng gising, ano? O baka gusto nyo ring minsan ay makapasok man lang sa loob ng mansyon? Ay nako, huwag nyo nang pangarapin. Ha? Bakit naman po? Di ba? Kayo ay kagagaling nyo lang sa loob ng mansyon? Oo nga. Pero parang marami ako napansin kakaiba sa matandang may-ari at sa loob ng mansyon. Ano-ano naman po mga napansin po ninyo? Unang-una ay sobrang tahimik sa loob ng mansyon. Pagpasok ko, ay nakaramdam kagad ako ng kakaibang bigat sa dibdib na hindi ko maipaliwanag. Nakakakabanga eh. Wala man lang ibang mga kasamang matanda. Pero nandoon ang pakiramdam na parang maraming mga matang nakatingin sa iyo. Nagtataka pa nga ako kung bakit ang dami niyang biniling karne at dugo. Para bang marami silang kakain noon. Hala, totoo po ba yun? Aba, hindi ako nagsisinungaling. At hindi lang ang mga yon ang napansin ko. Ano pa po ang mga napansin nyo? Nakita niyo na ba lumabas sa mansyon niya ang matanda? Hindi pa nga po eh. Bihira siyang lumabas sa araw. Kanina ko lang siya nakita ng kawayan niya ako at bibili raw siya ng karne. Medyo maputla siya. Malalalim ang mga mata at parang iwas kang titigan ng mukaan. Palaging nakayuko na parang may kung anong itinatago sa kanyang mga mata na ayaw mabasa ng iba. Payat siya at parang mahina kung titignan. Pero kung maglakad ay maliksi at parang malakas naman. Sa loob po ng mansyon, ano po ang mga napansin nyo maliban sa walang mga kasama ang matanda? Ano pa ba? Yung amoy pala ng paligid ng mansyon. Kung pagmamasdan mo sa labas, ay parang ang bango-bango tingnan. Pero ang totoo, ay medyo masakit sa ilong ang amoy ng paligid. Para bang may amoy malansa na amoy tae ng kung anong hayop na parang amoy kalawang o amoy lumang-luma na. Basta, hindi ko may paliwanag ng eksaktong amoy. Basta, halo-halong amoy ang maaamoy ninyo. Yun lang po bang napansin nyo? Wala na po? Siguro marami pa akong nakapasok lang ako sa loob mismo ng mansyon. Pero hindi ko napapangarapin pang makapasok. Basta,
Iba ang kutob ko sa matandang yon. Kaya kayo, ngayon pa lang ay binabalaan ko na kayo. Nagde-deliver kayo ng mineral, hindi ba? Alam kong ilang beses na rin kayong nakapasok dyan. At alam nyo rin ang ilan kong sinabi. Pero binabalaan ko kayo. Mag-iingat kayo palagi kapag natatapak kayo sa loob. Malakas ang kutob ko, may kakaibang tinatago ang matanda sa loob. Kung ano man ang tinatago niya, ay wag na wag ninyong tatangkaing alamin pa. Nananakot lang po yata kayo eh. Balak pa naman po sana naming magpaampon sa matandang yun. Hindi ako nananakot. Seryoso ako sa sinasabi ko. At yung balak ninyong yan ay wag na wag nyo nang ituloy. Iba ang mga taong masyadong mapera. Hindi natin alaman talagang takbo ng isip nila. Saka sinasabi ko sa inyo, maraming nagagawa ang pera. Madalas, kahit maling-mali ay nagagawa nila. Mas malapit sila sa kasamaan kaysa sa kabutihan. Kaya-kaya nilang magpaikot ng tao, lalo na sa mga mahihirap lang na katulad natin. Hindi naman po talaga yun ang balak namin eh. May iba po kaming balak. Pero sa amin na lang po yun ni Kenji. Ay, kung ano man yung binabalak nyo sa matanda at sa kanyang mansyon, huwag pa rin ninyong ituloy. Mabuti man yan o masama, kayo pa rin ang natitiyak kong mapapasama. Huwag po kayong mag-alala, Aling Soledad. Mabuti pa po ay ituloy niyo na po ang pagtitinda. Marami pa po yan, oh. Kami naman po ay magdi-deliver na. Salamat na lang po sa mga paalala nyo. Ay siya, basta ako ay napagsabihan at nabalaan na kayo, ha? At palagi ninyong tatandaan, laging nasa huli ang pagsisisi. Nang makaalis si Aling Soledad at nang paandarin na namin ang bisikleta naming sidecar na may kargang mga galon at tubig na i-deliver, ay ipinagpatuloy na namin ni Will ang pinag-uusapan naming balak. Ano, Kenji? Itutuloy pa ba natin ang balak natin mamayang gabi? Aba, tuloy pa rin siyempre, no? Magpapaniwala ba naman tayo sa mga sinabi ni Aling Soledad? Oo nga, at totoo ang iba niyang mga sinabi. Pero alam naman nating mag-isa lang yung matanda, kaya ganun ang amoy ng paligid ng mansyon. Mahirap kayang linisin ang buong mansyon. Abay, pagkalaki-laki nun, no? Eh yung sinasabi niyang kutob daw niya sa matanda, paano? Kung totoong may tinatagong hindi maganda ang matanda sa mansyon. Naku, huwag mo nang isipin yun. Teka nga, sawa ka na ba talaga sa sitwasyon nating walang siguradong kinabukasan, ha? Ha? Oo. Sawang-sawa na talaga. Ayoko manatiling palaboy-laboy lang tayo sa lansangan. Samantalang yung iba nating mga kaedad, maayos sa mga buhay. Nasa kolehiyo sila. May magandang jowa. May magandang bukas na naghihintay para sa kanila. At palagi silang masaya. Samantalang tayo, hindi man lang makaporma sa mga gusto nating ligawan dahil wala tayong pinag-aralan. Minamalit lang tayo ng mga tao at iniikipwera. Nakakainis. Para tayong walang karapatang sumaya. Yun naman pala eh. Ito na nga yung pagkakataon nating umasenso eh. Masama man ang balak natin, at least, yung matandang pagnanakawan natin, makakabawi pa yun sa mga nanakawin natin sa kanya dahil marami siyang negosyo eh. Saka, minsan lang naman natin yung gagawin eh. Promise. Talaga? Promise? Oo nga, promise. Ayoko rin namang masanay tayo sa gagawin natin eh. Kaya minsan lang talaga yun. Kaya kailangan natin pagplanuhang maigi ang gagawin natin. Mag-isip na lang kaya tayo ng ibang racket. Yung bang mas mabuting paraan? Naisip na kaya natin lahat. Pero lahat ay sobrang bagal naman ang pagdadaanan natin bago tayo umasenso. Kumbaga, gagapang talaga tayo. Aabutin pa tayo ng katandaan. Isang shortcut lang ang kailangan natin, Kenji. Isang shortcut lang. At sa tingin ko, ay ito na yung tamang pagkakataon. Mas madaling pagnakawan ng isang matandang walang kasama kaysa naman sa iba pa tayo magnakaw
na mas mataas ang tsansa na mahuli tayo. Nakukuha mo ba ang gusto kong sabihin, Kenji? Nakukuha ko naman. At tama ka. Kaya lang Kaya lang ano? siyempre, naiisip ko yung magiging kapalit ng gagawin natin. Ano bang kapalit ang naiisip mo? Sus, kunwari ka pang hindi mo alam eh. Alam mo na yun. Uulitin ko sa'yo minsan lang naman to. Di na natin uulitin. Kaya bakit tayo matatakot sa karma? Katunayan nga, sa mahirap nating kalagayan, ay parang kinakarma na tayo eh. Ano pa bang ikakakarma natin? Sige nga. Bahala na nga. Basta, siguraduhin lang natin na magtatagumpay ang plano natin. Ayokong mahuli tayo. Ayokong makulong. Kaya nga pagpaplanuhan natin to ng maigi. Matapos namin ni Will ang trabaho namin ng araw na yon, ay pinulido na namin ang plano para sa kinagabihan. Inihanda na rin namin ang lahat ng gamit na kailangan. Naroon na kami sa barong-barong na tinitirhan namin sa likod lang ng simbahan. Bago kami maghapunan ay biglang dumating si Aling Soledad. May dala itong lutong ulam. Paminsan-minsan ay dinadalhan niya kami. Ganon kabait ang matanda. Kami naman ay hindi na tumatanggi dahil talagang malaking tulong sa amin yon. Yung lulutuin sana namin ay natitipid namin para sa kinabukasan. Wow! May dala na namang ulam si Aling Soledad. Maraming salamat po rito uy, ang bango. Mukhang masarap to Paborito yan ng apo kong lalaki na kaedad ninyo. Ay, siya nga pala. May ipapakita ko sa inyo. May inilabas si Aling Soledad mula sa bulsa ng suot nitong duster. Isang parang lumang barya na may mga nakaukit na larawan at mga salitang parang hindi naman Tagalog. Kulay ginto ito na medyo brown. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa metal na yon. Basta, makintab siya. Ano po yan, Aling Soledad? Ibibigay niyo rin po ba yan sa amin? Hindi. Isa itong anting-anting. Anting-anting? Wow! Paano po yung gumagana? Ito ay anting-anting na kapag humiling ka ay matutupad. Kaya lang ay hindi ka palaging makakahiling dito. Makakahiling ka lang kapag naging makintab ang itsura nito. Tulad ngayon, tignan nyo. Kakaiba ang kintab niya, hindi ba? Aba, oo nga po no. Ang kintab. Aling Soledad, kung hindi naman po pala ninyo ibibigay yan sa amin, bakit ipinapakita niyo po sa amin? Kailan naman po yata ang makakahiling dyan eh. Ako lang sana talaga ang hihiling. Pero kasi, simula na makausap ko kayo kanina pag-uwi ko, ay naisipan ko kagad itong tignan. May gusto kasi akong hilingin at may kinalaman yun sa inyo. Naisip kong dahil parang kayo ang dahilan ng pagkintab nitong muli. Binabuti kong pati kayo ay pahilingin dito. Wow! Talaga po? Oo, syempre. Ayoko namang ako lang ang hihiling. Kahit anong hiling po ba ay pwede? Kahit ano ay pwede. Basta't mabuting kahilingan lang. Kung masama ang hihilingin ninyo, ay hindi yun matutupad. Wow, Kenji! Tara, humiling tayo. Alam ko na kung anong hihilingin ko. Anong hihilingin mo? Hep, sandali lang. Hindi pwedeng sabihin sa iba ang kahilingan ninyo. Kailangan sa isip lang ninyo sambitin. Kapag sinabi nyo sa iba, ay matik na hindi ito matutupad. Masasayang labang ang kahilingan. Paano po ba kami hihiling? May ritual po ba? Oo, sandali. At isasagawa ko na. Ilalapag ko rito sa lamesa. Tapos tayong tatlo ay kailangang idikit ang kanan nating hintuturo sa anting-anting. Pumikit kayong maigi at uusal ako ng munting orasyon. Hanggat hindi ko nababanggit ang salitang omino, ay wag na wag kayong didilat. Kung hindi,
ay kabaligtaran sa hiling ninyo ang mangyayari. Pagkabigkas ko naman ng omino, ay mag-o-omino rin kayo. Ang omino pala ay para ring amen. Tapos pagkasambit ninyo ng omino, ay pwede na kayong humiling sa isip ninyo habang nakadikit pa rin ang hintuturo nyo sa anting-anting. Nakuha nyo ba? Opo. Nakuha po namin. Ikaw, Kenji, maliwanag ba sa'yo? Maliwanag naman po. Pagkatapos po naming humiling, ano na po ang susunod? Pagkatapos ninyong humiling, ay makakaramdam kayo na parang pitik ng kuryente sa dulo ng hintuturo ninyo. Ibig sabihin ay gumana na ang hiling ninyo at matutupad na lang kapag tamang panahon na. Ibig pong sabihin maghihintay pa po kami? Sabi nga, isang bertud ang paghihintay. Pero depende rin kasi sa hiling ninyo. Pwedeng mas maagang matupad o mas matagal. Basta, tandaan ninyo wag ninyong sasabihin kahit kanino ang hiniling ninyo. Hindi ninyo pwedeng sabihin sa isa't isa. Hindi matutupad kapag hindi ninyo sinunod ang bilin ko. Matapos naming tumango ni Will, sa paliwanag ni Aling Soledad, ay sinimulan na namin ang ritual. Tulad nga ng sinabi ng matanda. Matapos naming mag-omino at makasambit ng kahilingan sa isip namin, ay naramdaman namin ang sinasabi niyang parang pitik ng kuryente sa dulo ng daliri namin. Talagang nagulat kami ni Will. Ay, totoo nga. May kuryente ako naramdaman. Ang galing nga. Nakakagulat po pala. Nagtaasan po tuloy lahat ng mga balahibo ko. Sabi ko na nga, isa ito ganting-ganting. Paano? Aalis na ako. Tandaan ninyo yung mga biling ko Wag ninyong ipagsasabi kahit kanino ang mga hiling ninyo. Hanggang doon lang ang naalala namin tungkol kay Aling Soledad. Ngayon nga ay nasa mansyon na kami ng matandang negosyante. Itinuloy pa rin namin ang balak namin. Hindi naman siguro ito makaaapekto sa hiniling namin sa anting-anting ni Aling Soledad. Ano ba sa mga sinabi ni Aling Soledad ang naalala mo? Yung kakaibang bigat sa dibdib. Mabigat ang pakiramdam ko kanina pa habang narito tayo. Ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman? Natigilan ako roon. Ang totoo ay kanina ko pa yun nararamdaman. Para bang ang hirap ding huminga. Nararamdaman mo rin pala. Akala ko ako lang. Kinakabahan tuloy ako, Kenji. Siguro dapat na tayong lumabas. Nakuha na natin ang kailangan natin, di ba? Pero hindi pa punong-puno tong isang sako. Kailangan natin itong punuin. Baka meron pa tayong makitang ibang mas mahalaga. Ang swapang mo naman. Tama na yan. Natatakot na ako Habang tumatagal parang mas bumibigat pa ang pakiramdam ko. Lumabas na tayo rito. Lalabas na sana kami. Pero bigla namang may tumulong likido sa kamay ko. Sa pagkakataong yon ay hindi na itim na likido. Sa halip ay likidong kulay ginto. Makinang, medyo kumislap pa ang mga mata ko. Ano naman to? Naku, baka ginto. May ginto pa sa taas, Will. Wow, may bonus pa tayong makikita sa taas. Paldo tayo nito. Teka, atik na sa itaas, di ba? Huwag mong sabihin aakyat pa tayo ron. Huwag na, umuwi na tayo. Tama na yung mga nakuha natin, Kenji. Makontento ka naman. Tinangka kong hilahin ni Will palabas ng kwarto ng matanda. Pero nakaiwas ako dahil dito napasimangot siya. Basta, lalabas na ako, Kenji. Bahala ka kung ayaw mo sumunod. Ayoko na talaga tong nararamdaman kong kaba. Di lumabas kang mag-isa. Basta ako, pupunta pa ako sa atik. Sigurado akong may nakatago pang ginto roon. Kung ano man ang makuha ko ron, ay akin lang yun. At hindi ka nakasali sa paghahatian natin. Bahala ka. Kapag may nangyari sa iyong masama sa atik, mababaliwala rin ang mga makukuha mo. At doon na kami naghiwalay ni Will.
Iniabot ko sa kanya ang isang sakong puno na. Ang naiwan sa akin ay yung nangangalahati pa lang. Astang padabog pang tumalikod ang loko, pero takot namang lumika ng ingay. Itinuloy ko na ang pagpunta sa atik, pero nahirapan akong hanapin ang hagdan papunta doon. Siyempre, natagalan ako dahil hindi ko kabisado ang pasikot-sikot sa mansyon. Habang tumatagal, ay totoong bumibigat ang pakiramdam ko. Pero dahil ang iniisip ko ay ang gintong makukuha ko, ay lalo ko pang nilakasan ang loob ko. Hanggang sa maya-maya, ay naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Pagbaling ko, ay muntik pa ako mapasigaw nang may mukha nang nakaharap sa akin. Walang iba, kundi si Will. Anak ng putya! Nakakagulat ka naman! Akala ko ba lumabas ka na? Bakit bumalik ka? Natatakot ako eh. Parang may kumakaluskos kasi sa baba ng mansyon. Baka paakit na sa kwarto niya yung matanda. Takot ka naman pala eh. O siya, hanapin na lang natin yung hagdan papunta sa atik. Hindi naman siguro sa atik papunta ang matanda eh. Pero, napansin kong saglit na natitigilan si Will at para bang may malalim na iniisip. Hoy, ano? Sumunod ka sa akin ha? Ano pa ba kasing iniisip mo? Kasi kanina, nang ilibot ko ang mga mata ko sa paligid, ay may mga napansin ako. Ano mga napansin mo? Hindi pala natin napansin kanina na ang mga ilaw lang dito sa mansyon ay puro kandila lang pala na nakapatong sa kung saan saang sulok. Hay nang isa oh, tingnan mo. Napatingin din ako sa pinagmumulan ng liwanag sa bandang kinaroroonan namin. Noon ko lang napansin na may parang hugis bilog pala na medyo transparent. Nakapatong ito sa isang parang posting patungan para rito. Sa loob nito ay isang kandila lang pala at hindi tulad ng inaakala kong bumbilya. Oo nga no, ngayon ko lang napansin yan. Tapos pa, parang wala ring mga salamin kahit saan. Di ba dapat kapag ganitong maluwag na mansyon ay marami kang makikitang salamin sa mga sulok na dingding? Pati sa kwarto ng matanda kanina, di ba? Wala rin kahit isa man lang na salamin. Wala ba? Hindi ko yata napansin yun. Wala talaga. Ikaw kasi nakatuto ka lang sa mga inilalagay mo sa sako kanina eh. Eh ako, kung saan-saan ako palinga-linga kanina. Baka natatakpan lang ang mga salamin o kaya ay sadyang ayaw lang ng matanda na may salamin. Takot siguro na makita ang itsura niya. Kaya ganun. Hindi siguro. Saka hindi yata tao ang takot sa salamin. Ano sa tingin mo yung matanda? Halimaw, ganun ba? Paano, Chong? Kung halimaw nga siya. Anak ng putya. Wag nang kung ano-anong iniisip mo. Para kang baliw. Hindi mo ako masisisi. Lalo na't sa isa pang nakita ko kanina. Ano na namang nakita mo? Lahat na lang nakikita mo. May mga garapon na nakailera sa isang mesang nadaanan ko kanina. Tapos ang laman, hindi ko alam kung puso ba yun ng tao, utak, mata o kung ano. Parang may nakita pa akong kamay ng tao eh. Ha? Baka namamalikmata ka lang. Sobrang matatakotin ka kasi. Kaya kung ano-ano na lang ang parang nakikita mo, kahit sa totoo ay wala naman. Itinuro ni Will yung kandila. Anong hindi totoo? Di sana, hindi rin totoo yung kandila na yan. Bakit nandyan at nakikita mo rin? At saka... Biglang natigilan si Will nang parang may iba na namang nakita. Itinuro niya ito. Hala, meron din pala rito, Kenji, tignan mo. Hindi ba? Garapon yung nasa may ibaba at bandang likuran ng patungang poste ng kandila. May laman din yata. Tignan natin. Nilapitan namin ang patungang poste para tignan ang mga garapon. Pero pareho kaming nandiri sa pagkagulat nang makita ang laman ng mga ito. Yak! Utak! Puso! Mga mata at kamay! Kadiri! Anak ng putya, sabi ko sa iyo eh. Aswang yata ang matandang yan, Kenji. Naku, paano yan? Lagot tayo. Sabi ko na kasi sa iyo, umalis na tayo dito eh.
Ang bilis mo nang matakot eh. Saka malay mo, parte lang ng katawan ng hayop ang mga yan. Anong hayop ang pinagsasasabi mo? Tingnan mo nga yung kamay. Kamay ba ng hayop yan? Kamay ng tao yan. Yang utak ng tao yan. Yang puso at mga mata ay malamang sa tao rin ng mga yan. Kaya tara nang umalis hanggat may pagkakataon pa tayo. Kinikilabutan na talaga ako dito. Sandali ako nag-isip. Tutuloy pa ba kami sa atik o lalabas na kami? Naisip ko ding may mga dala naman kaming pwedeng panlaban sa matanda kung sakaling ang aswang ito. Pero paano kung malakas pala ito kapag nasaan yung aswang? Handa na ba talaga akong mamatay? Marami pa akong pangarap sa buhay. Aasenso pa kami ni Will. Sige, tara na nga. Lumabas na tayo. Pero nang tatalikod pa lang sana kami nang mapansin kong may parang maliit na seradura o pihitan ng pinto sa pader malapit sa amin. Bigla akong na-curious dito. Teka Will. Ano to? Baka secret door to papunta sa atik. Pinihit ko ang seradura at nanlaki ang mga mata ko nang may pintungang bumukas. Tumambad sa amin ang looban ng atik. Pero medyo napaatras kami dahil sa kakaibang amoy na sumalubong sa amin. Amoy parang nabubulok na aywan ko kung ano. Sa isang parte ng sahig ay may malapot na kulay itim na likidong parang natapon. At sa pinakagitna ay may isang parang treasure chest na gawa sa kahoy. Nakabukas ito. Namilog ang mga mata ko sa nilalaman nito. Puno ng kumikinang na gold bars. Na mga gold bar. Wow! Tignan mo, Kenji! Gold bars! Sabi ko sa'yo eh, naka-jackpot tayo! Sa treasure chest lang napako ang pansin ko. Sa tuwa ko ay kagad ko itong nilapitan. Samantala, si Will ay nanatiling nasa may pinto at parang takot pumasok. Pero hindi ko na siya pinansin. Ang mahalaga sa akin ay ang tumataginting na kayamanang nasa harap namin. Tuwang-tuwa, dali-dali kong binuksan ang bitbit kong sako at sinimulang maglagay ng gold bars dito. Ano na, Will? Ano pang tinutunganga mo riyan? Halika na rito, bilis! Tulungan mo ko! May sako lang natin to lahat ay lalabas na rin tayo kaagad. Dalian mo na! Doon na ako nagtaka at medyo nainis kay Will nang ayaw pa rin itong pumasok. Pagtingin ko sa mukha niya ay takot na pala itong kung ano-ano ang tinitignan sa paligid. Napansin ko ring nanginginig na pala ang katawan nito at nagkanda ihina sa suot nitong salawal. Anak nang, ano naman ba kasing tinitignan mo dyan? Noon ko lang din napagtuunan ng pansin ang paligid ng atik. Marami palang mga istante at bawat isa ay tagdad ng naglalaki ang mga garapon na may mga laman na sobrang nagpakunot ng noo ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay may ilang garapong may lamang mga lamang loob at bituka na may halo pandugo. Meron ding may ulo ng tao na walang mga mata na may kasamang pinutol-putol na mga braso at paa. Ang iba naman ay puno ng mapula at malapot na likido na malamang ay dugo. Sa isang banda pa ay may isang mahabang lamesa at sa ibabaw nito ay may nakahigang isang tao na nanlalaki ang mga matang nakatitig sa akin pero wala ng buhay. Duguan at wakwak ang katawan nito at hindi lang iisa ang lamesa. May kasunod pa itong mga tatlo at pare-parehong may nakalapag na katawan ng mga taong puro wakwak ang mga tiyan. Doon na ako talagang tinablan ng kilabot at tulad ni Will ay nanginig na rin bigla ang kalamnan ko. Nabitiwan ko ang hawak kong isang bar ng ginto at ang sako. Sumunod ay hindi ko na rin napigilang mapaihi sa pantalon ko. Mabilis akong nilapitan ni Will at tatangkain sana nitong hilahin ako palabas ng atik. Tara nang tumakas, Kenji. Ayokong sapitin din natin ang tulad ng mga nangyari sa kanila. Ayokong mawakwak nilang katawan ko. Ayoko! Pero hahakbang pa lang sana kami palabas
ay bigla naman kaming nakarinig ng mga yabag na paakyat ng attic. May kasama pang tunog ng tungkod. Malamang yun na ang matanda. Hindi nga kami nagkamali nang biglang lumitaw ang matanda sa may pinto. Matalim itong nakatitig sa amin. Galit na galit, pero medyo nakangisi ng nakakaloko. Magandang gabi, mga pangahas na magnanakaw. At maligayang pagdating din sa atik ko ng lagim. Don Hugo, aalis na po kami. Hindi na po namin nanakawin ang mga ginto ninyo. Hindi ba, Kenji? At ang mga ito po, iiwan na rin po namin dito. Pasimpleng siniko ako nang nanginginig pa rin si Will. Senyalis yun na kailangan ko ring magsalita at pakiusapan ang matanda. Saglit naman akong nag-isip ng magandang sasabihin. Don Hugo, hindi naman po talaga namin gustong gawin to eh. Napilitan lang po kami dahil po sa hirap po ng buhay. Kung gusto po ninyo, pwede po kaming maging katulong nyo rito. At hindi po namin ipagsasabi ang mga nakita po namin ngayon. Basta't huwag niyo lang po kaming gawa ng masama. Pakiusap po, Don Hugo. Maawa na po kayo. Magaling! Pero walang nakakahawak ng mga bar ng ginto ko ang nananatiling buhay. Ako po, hindi ko po nahawakan ng mga ginto nyo. Pero nahawakan mo na rin ang iba kong mahalagang mga gamit. Walang makakatakas sa inyong dalawa ngayong gabi. Galit na itinaktak ng matanda ang tungkod nito sa saig. Pero lalo kaming nagmakaawa ni Will. Pareho kaming lumuhod sa harap nito at pinaglapat ang mga palad namin na parabang nagdadasal. Pakiusap, Don Hugo. Huwag po ninyo kami patayin ni Kenji. Please po. Please, Don Hugo. Don Hugo, kahit ano pong iutos nyo sa amin, gagawin po namin. Huwag nyo lang po kami patayin. Kahit ikulong nyo na lang po kami sa mansyon nyo. Basta huwag nyo lang po wawagwakin ang mga katawan namin, Don Hugo. Nakikiusap kami sa inyo. Hindi. Ayoko may mga taong sagabal sa pamamahay ko. Isa pa, ay malaki ang kikitain ko sa inyong dalawa. Hindi nyo ba alam na mahal ang bayad ng mayayamang mga aswang sa mga tulad ninyong mga sariwa pa ang mga karne, lamang loob at dugo? Nagkamali kayo ng ninakawan, mga boy. Akala nyo ay madali nyo lang ako mananakawan na dahil mag-isa lang ako at uugod-ugod na. Pwes, nasa huli talaga ang pagsisisi. Wala kayong pinagkaiba sa mga lalaking ito na nasa lamesa. Mga mapagsamantala kayo at mga ganid sa kayamanan. Bakit kayo? Ganid din naman kayo sa kayamanan, ah. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Diyos? Hindi totoong may Diyos. Kung may Diyos, di sana ay hindi ko nawakwak ang mga katawan ng mga lalaking yan. Di sana rin ay wala kayo sa harap ko ngayon at nanganganib ang mga buhay. At pambihira, may gana ka pa talagang magbanggit ng Diyos sa harap ko ngayon. Samantalang mga magnanakaw naman kayo. Katagahan ang tawag doon sa inyo. Malaking katagahan. Kung gawin niyo na lang din po kaya kaming aswang, Don Hugo. Payag po kami maging aswang na lang. Basta, huwag niyo na po kaming papatayin. Bigla kong siniko ni Will sa sinabi ko na yon. Hoy, Kenji, sira ka ba? Anong pinagsasabi mo? Ayoko maging aswang. Huwag mo akong idamay dyan. Kesa naman mamatay tayo ngayong gabi. Mas mabuti nang maging aswang na lang tayo. Ayoko pong mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging kampo ng kadiliman. Saglit na natigilan ang Don. Nag-isip-isip. Kapag kwan ay napangisi ito sa amin ng nakakaloko. Gusto talaga ninyong maging aswang? Pwes, tignan nyo ang magiging itsura ninyo. Walang ano-ano ay binitiwan na ng Don ang hawak nitong tungkod.
May kung ano itong inusal sa wikang hindi namin maintindihan. Pagkaraan ay unti-unti itong nagbago ng anyo. Sa gulat ay napatayo at napaatras kaming nanginginig ni Will. Napayakap pa kami nang maigpit sa isa't isa. Paano ay nag-anyong aswang na ang matanda. Bumuhaghag ang ubanin nitong mga buhok at nanigas na parabang mga alambre. Ang mga mata nito ay bahagyang lumaki. Nagkulay pula at nagkaroon ng maraming ugat. Ang bunganga nitong dati ay humpak, ay umumbok at tinubuan ng matutulis na mga ngipin at pangil. Ang katawan naman nito ay naging malangis at mula sa pagiging kulubot at payat ay nagkaroon ng kaunting laman at mga muscle. Medyo humaba ang mga kamay at paa nito. Ang mga daliri naman sa mga kamay ay tinubuan ng matatalas at matutulis na mga kuko. Sumunod ay umatungal ito ng nakakatakot. Ano? Gusto ninyo maging aswang na tulad ko, hindi ba? Kenji, ano nang gagawin natin? Ayoko malapa ng aswang. Nakakatakot ang itsura niya, Will. Ayoko pala maging aswang. Kailangan may gawin tayo. Hindi tayo pwedeng malapa dito. Kung ayaw ninyong maging aswang, ay humanda kayo sa akin ngayon. Saka hindi rin talaga ako papayag na gawin ko lang kayong mga aswang. Mas kailangan mapakinabangan ko muna kayo. Hayop kang aswang ka! Huwag na huwag kang lalapit sa amin. May mga sandata kami. Lalabanan ka namin! Kahit nanginginig ako, ay mabilis kong hinablot ang bag ni Will na naglalaman ng tig-isa kaming ice pick at lanseta. Nagmamadali kong inilabas ang mga ito at kagad itinutok sa matandang sasamantalay na sanang dambahin kami. Sige! Subukan mo lumapit sa amin at ibabaon ko to sa dibdib mo, matandang aswang ka! Hindi niyo ako kaya, mga hunghag! Anong hindi? Pinagandaan namin to. Handa kaming patayin ka. Lalo na ngayong nalaman namin isa ka palang aswang. Will, ano na? Bilisan mong ilabas ang lanseta at ice pick mo at itutok na rin sa kanya. Pagtulungan natin siya. Eto na nga eh. Kinakabahan ako, Kenji. Paano niyo ako malalabanan yan? Kung kanyang nanginginig ang mga kamay ninyo? Kawawa naman kayo! Sige, tumawa ka ng tumawa. Makikita mo. Kinakabahan lang kami. Pero hindi ibig sabihin nun na madali mo lang kaming malalapa. Sige, lumapit ka. Makikita mo talagang hayop ka. Talagang sinusubukan niyo ako. Pues, gusto ko yan. Ang mahihirapan muna ako bago ko kayo malapa. At sinimulan na nga kaming dambayin ng matandang aswang. Will, galingan mo ah. Hindi pwedeng malapa niya kahit na isa sa atin. Protektahan natin ang isa't isa. Magtalikuran tayo kung kinakailangan. At talagang si Will ang unang dinamba ng matanda. Pero naging alerto ko. Humarang ako kay Will at kagad kong iwinasiwas ang hawak kong lanseta sa kamay ng matanda. Nahiwa ang balat nito at kagad na sumirit ang maitim nitong dugo. Humanda kang bata ka! Papatayin kita! Gamit ang nagsasanga nitong dila ay hinimod ng aswang ang sugat nito. Nagulat pa kami ni Will nang kitang-kita namin kagad naghilom ang sugat nito. Gumaling kagad ang sugat niya, Kenji. Kapag nadilaan niya at nalalawayan ay gumagaling. Patay. Mahihirapan tayo sa kanya panigurado. Alam ko na kung saan natin siya titirahin, Will, para hindi niya madilaan ang sugat niya. Saan, Kenji? Sabihin mo. Sa parte ng katawan niyang hindi niya madidilaan. Sa batok? Oo, tama ka. Sa parteng likod niya. Doon natin siya titirahin. Nagkakamali kayo. Malangis ang balat ko. Kahit hindi ko madilaan at malawayan, ay kusang maghihilom. Ganun ako kalakas. Bilang isang aswang. We, maniwala kami sa'yo. Sige, lumapit ka.
at wawakwakin ko talaga ang likuran mo! Matapang ka talagang bata ka. Pinalalabas mo talaga ang bangis ko. Ngayon, humanda ka! Sandaling nag-concentrate ang matandang aswang at umusal na naman ng mga katagang hindi namin maintindihan ni Will. Maya-maya pa ay nanginig ang buong katawan nito. Ang sumunod na nangyari, lalong pumangit at totoong mas bumangis nga ang itsura nito. Lalong nagtulisan at humaba ang mga kuko nito. Ganon din ang mga ngipin nito. Sa sobrang pag-umbok ng nguso nito, ay nagmukha na itong nguso ng tikbalang. Grabe, Kenji. Kakayanin ba natin siya? Ikaw kasi. Sabi ko sa'yo kanina umalis na tayo eh. Di sana hindi natin siya nakaharap ng ganito. Paano na ang mga pangarap natin? Diyos ko pa. Para ka namang bakla, Will. Magpakalalaki ka nga. Siyempre, lahat ng paraan gagawin natin para matalo siya. Huwag ka matakot sa itsura niya. Tandaan mo, matandang aswang na siya. Sigurado akong hindi siya ganun kalakas at kabilis mag-isip. Pero, ang tutulis sa mga kuko at pangil niya. Nang makita ko ang tungkod ng matanda sa saig, ay naisipan ko yung mabilis na damputin. Magagamit ko yun para protektahan ang mga sarili namin. Heto, pangampas ko sa kanya. Oras na matumba siya, ay sugurin kaagad natin at pagtulungan pagsasaksakin. Pero, baka may anting-anting ang baston niyang yan, Kenji. Wala. Kung meron, di sana hindi niya binitiwan. Mag-isip ka nga, Will. Sa ganitong sitwasyon, ay isip ang kailangan paganahin, hindi takot. Hindi puro negatibo ang iniisip ng totoong lalaki. Kaya magpakalalaki ka. Oo na. Ikaw na ang lalaking-lalaki. Naku, ayan na siya, Kenji. Dadambayin niya na tayo. Umanda ka. At kinuha mo pa talaga ang tungkod kong animal ka. Hindi mo pwedeng mahawakan yan! Talagang napalaban kami ng sandaling yon sa matandang aswang. Sunod-sunod kaming dinamba nito, pero todo iwas naman kami ni Will. Kada damba nito ay kinukontra ko ng hampas ng tungkod nitong gawa pala sa napakatibay na kahoy na itim. Kada patama ko rito ng tungkod ay malakas itong umaatungal na halatang nasasaktan. Hey! Ibalik mo sa akin ang tungkod na yan! Kung hindi, ay... Kundi ay ano? Sabihin mo! Tuluyan ko na kayong lalapain! Muli kaming sunod-sunod na dinamba ng aswang. Sa pagkakataong ito, ay medyo mas lumiksi ito. Halatang desperadong maagaw ang tungkod nito at mapatumba kami. Pero kahit gaano ito mas lumiksi, ay doon ko naman napatunayan na madali lang itong maisan. Kahinaan ng isang matanda na. Yun ang kailangan naming samantalain ni Will. Matanda ka na nga talagang aswang ka. Nasaan ang pinagmamayabang mo ngayon? Makaraan ay si Will naman ang kinausap ko. Will, ilabas mo ang pambukas ng pintong isenara niya at tatakas tayo. Mapatumba lang natin tuminsan ay ako nang bahala sa kanya. Ikaw naman ay madaliin mo mabuksan ang pinto. Nakukuha mo ba? Oo, Kenji. Sige na. Patumbayin na natin. At gustong-gusto ko na makatakas tayo at makauwi. Hindi kayo makakatakas sa mansyon ko. Isinarado ko na lahat ng mga bintana at pinto. Kahit anong gawin ninyo, ay malalapa at malalapa ko pa rin kayo! Utot mo! Kanina pa lang na binitiwan mo ang tungkod mo, ay alam ko nang hindi ka katalinuhan! Yun ang akala mo. Nakikita mo ba ang mga nasa malalaking garapon? Alagay mo ba ay hindi ko kayang ilaman din kayo sa garapon na ibinibenta ko sa mga parokyana kong katulad ko ring mayayamang mga aswang? Hanggang ngayon din ay wala pang nakakaalam ng sikreto ko at walang nakakapasok dito sa mansyon ko na nakalalabas pa ng buhay. Kenji, ayoko mangyari yun sa atin. Ayoko mailagay sa garapon. Hayang ka na naman, Willie. Tumahimik ka nga. Hindi lahat ng sinasabi ng aswang na yan ay paniniwalaan natin. Tandaan mo, tinatakot niya lang tayo para mawalan tayo ng lakas ng loob
para hindi tayo makapag-isip ng maayos. Huwag na kayong umasang makakatakas pa kayo ngayong gabi. May iba pa akong abilidad na hindi niyo pa nalalaman at hindi ko siyempre sasabihin sa inyo kung ano yon. Kung sabihin din namin sa'yong may iba pa kaming abilidad na hindi mo rin alam. Will, naalala mo ba yung hiniling natin kay Aling Soledad? Ano ba ang hiniling mo sa kanya? Ha? Ayoko sabihin eh. Kabilin-bilinan ni Aling Soledad na wag daw nating sasabihin kahit kanino dahil hindi na matutupad sa oras na sinabi natin. Napansin kong biglang natigilan ang aswang nang banggitin namin ang pangalan ni Aling Soledad. Pero saglit lang yon, makaraan ay bigla itong ngumisi ng nakakaloko. Oo nga pala. May napag-usapan kami ni Soledad. Isa pa pala yon sa hindi nyo nalalaman na abilidad ko. Nagkatinginan kami roon ni Will. Halata sa mga mata ni Will ang pangamba. Ha? Hindi kaya magkasabot sila ni Aling Soledad, Kenji? Mukhang pinlano pa yata nilang makulong tayo rito. Niloko tayo ni Aling Soledad, Kenji. Pero hindi ko muna sinagot si Will. Sa halip ay inalala ko ang lahat ng mga sinabi ni Aling Soledad simula nung binalaan niya kami na mag-iingat sa mansyon. Naisip kong hindi naman siguro kami babalaan ni Aling Soledad kung magkasabwat pala sila ng matandang aswang. Kaya naman ay sinagot ko ang aswang. Mukha mong tikbalan na aswang ka! Wala kaming paniniwalaan sa kahit anong sabihin mo sa amin. Ngayon, ay nahuli ka na rin namin sa sarili mong bibig. Hindi totoong may hiniling kami kay Aling Soledad. Kunwari lang namin yon. Magsasalita pa sana si Will, pero siniko ko siya at mahinang binulungan na wag nang magsalita pa. Totoong may usapan kami ni Soledad. Hindi nyo alam, pero sa akin ang galing ang mga karning ibinibenta niya. Karne ng tao ang mga yon. Sinungaling ka! Nakikita mismo namin sa katayan ng baboy kumukuha ng ibinibenta niya si Aling Soledad. Hindi mo mabibilog ang mga ulo naming kuklubang aswang ka! Ganun ba? Pues, huwag na natin patagalin pa ang gabing ito. Dahil talagang ginigigil niyo ako! Humanda kami ni Will nang muli kaming dambahin ng aswang. Will, sa pinto ka agad kapag napatumba na natin siya. Bilisan mong buksan. Pero nahirapan kaming mapatumba ang aswang. Sa isang minsang pagdamba nito ay sabay pa kami ni Will na nakalmot sa braso. Ramdam namin ang hapdi ng sugat na likha ng matatalas nitong mga kuko. Aray ko! Anak ng tokwa kang huklubang aswang ka. Magbabayad ka ngayon sa amin. Hindi pwedeng hindi ka namin magantian. Ibinuhos ko ang buo kong galit, lakas at liksi. Sunod-sunod kong pinaghahampas ng tungkod ng aswang. Naalala ko yung itinuro sa akin dati noon ng isang nakilala kong marunong sa arnis. Ini-apply ko ang tinatawag na 12 trias o 12 mga punto sa katawan ng kalaban na kailangang patamaan para kagad itong mapatumba. Pinagsunod-sunod ko ang mga yon. 2 ulos sa magkabila ang dibdib, 2 palo sa magkabila ang balikat, 2 sa magkabila ang binti, 1 ulo sa tiyan, 2 malakas na palo sa magkabila ang sentido, 2 sundot sa magkabila ang mata, at panghuli ay ubod lakas na bambo sa may bunbunan nito. Tulad ng inaasahan ko, ay napatumba nga namin ang matandang aswang. Kaya naman ay mabilis ko itong sinamantalang sugurin at sinimulang pagsasaksakin gamit ang ice pick at lanseta. Will, dali! Buksan mo na ang pinto! Ito na! Habang pinagsasasaksak ko ang aswang, ay todo palag pa rin ito. Kada palag ay dinidilaan din ito ang mga natamong sugat. Pilit din itong tumitihaya at iniiwasan ang likod nito na malantad sa akin. May utak din pala ang loko.
Sige lang. Hindi mo pa rin ako kayang patayin ng basta-basta lang. May kakayahan ako mabuhay muli sa paraang hindi mo alam. Magsalita ka lang na magsalita. Kahit anong sabihin mo, ay hindi ko iintindihin at paniniwalaan. Tatapusin ka na namin ngayong gabi. Ang isang tulad mong aswang ay hindi na dapat nabubuhay pa sa mundo. Kampong ka ni Satanas! Wala rin kayong ipinagkaiba sa akin ng mga magnanakaw kayo at mapag-imbot sa kayamanan ng iba. Kampon din kayo ni Satanas! Hindi! Minsan lang namin itong gagawin. Magbabagong buhay din kami pagkatapos. Ang kayamanan mo ang gagamitin namin sa pagbabagong buhay. Bobo! Hindi mangyayari yon. Dahil ang kayamanan galing sa kasamaan ay doon din naantog. Hindi na kayo makapagbabagong buhay pa. Magiging kampon na rin kayo ng kadiliman. Magpakailanman! Tumigil ka, Ukluban! Ngayong gabi ay gigilitan ko na ang dapat gilitan. Hetong sa'yo, hayop ka! Gigilitan ko na sana ang aswang. Pero nagulat ako nang bigla na lang itong nawala sa pagkakahawak ko. Sa halip ay isang malaking sugatang daga ang kumaripas ng takbo palayo sa akin at sumuot sa isang buta sa dingding. Anak nang, nagpalit ng anyo ang loko. Hindi pwedeng makatakas ang aswang na yun, Will. Ano? Nabuksan mo na ba? Ito na. Bibigay ng padlock. Kung tulungan mo na kaya ako rito sa bolt cutter para tuluyan na maputol to. Anak ng putya, pati talaga dito sa loob di padlock pa. Visit na aswang yun? Teka, nasa na pala ang aswang? Napatay mo ba? Biglang napalit ang anyo eh. Biglang naging malaking daga ang hayop. Nakatakas. Sumot sa butas na yun, oh. Kaya bilisan nating makalabas dito. At hahanapin pa natin ang aswang na yun. At sa wakas, bumigay din ang padlock. Dali-dali kong binalikan ang mga sakong nabitiwan namin kanina. Kukuha pa sana ako ng ilan sa mga gold bar. Pero mabilis na akong hinila ni Will. Ano ka ba naman, Kenji? Hayaan mo lang mga yan. Mabigat ang mga yan. Lalo na tayo mahihirapang makatakas dahil sa mga yan eh. Mas importanteng ligtas ang buhay natin kaysa sa mga yan. Sayang din eh. Magandang kinabukasan natin ang kapalit ng mga yan. Tanga ka ba? May magandang kinabukasan pa ba tayo mapapala kung mamamatay naman tayo ngayon sa kamay ng aswang na yun? Makontento na tayo sa mga to. Ayos na rin ang mga ito at mas madaling dalhin. Sige na nga. Tara nang bumaba. Pero kailangan natin maging maingat at alerto. Baka biglang dambay na naman tayo ng aswang na nagpalit pala ng anyo. Naman eh, hindi na natapos ang kabang nararamdaman ko. Ang hirap talaga ng sitwasyon natin. Gusto ko nang makauwi. Kanina pa sana yun eh. Kung nakinig ka lang sana sa akin, Kenji. Tumigil ka na nga sa kakasisi sa akin. Kahit ilang beses mo pa akong sisihin, ay nangyari na nangyari. May babalik pa ba natin yun sa umpisa? Hindi na. Wala nang rewind. Basta kapag may nangyari sa ating hindi maganda, kasalanan mo yun. Bakit kasi bumalik ka pa? Kasalanan mo rin ah. Magtatalo pa sana kami ni Will habang bumababa kami ng atik. Pero nagulat kami nang biglang marinig namin ang atungal at tinig ng matandang aswang sa ibaba. Kawawa naman kayong mga bata kayo. Ano? Naniniwala na kayong may iba pa akong abilidad. Kaya lagot kayo ngayon sa akin. Nagsisisihan na kayo at mamamaalam na kayo sa mundo. Wala nang magandang kinabukasan para sa inyo. Mamamatay kayong palaboy-laboy na mahirap pa rin. Isa ka pang uklubang aswang ka. Lumabang ka ng patas, sayop ka. Magpakita ka sa totoo mong anyo. Hindi yung magpapalit ka ng anyo mo tapos magsasalita ka sa akin. Duwag ka! Duwag! Pues pagbibigyan ko kayo. Pagaganahin ko na ang isa ko pang abilidad. Saktong pagkatapat namin sa kwarto ng matandang aswang, ay bigla naman itong lumitaw sa may pinto at biglang dinamba si Will. Mabilis nitong tinububawan ang kaibigan ko at sunod-sunod na pinagkakakalmot ang katawan. Kenji! Tulong! Tulungan mo ako, anak ng puta, pinapatay ako ng aswang! Hayop kang aswang ka! Bitiwan mo ang kaibigan ko!
Ako ang harapin mo! Humanda ka! Etong sayo! Mabilis kong sinugod ng saksak ang aswang sa likuran nito habang patuloy nitong inaatake si Will. Hindi ko tinentanan ang pagtuog ng mahabang ice pick na hawak ko sa likuran nito sa tapat mismo ng dibdib nito. Mamatay ka! Mamatay kang hayop na aswang ka! Kenji! Kenji! Ibuka mo ang bibig mo! Ibuka mo! Kenji! Ah! Tinuloy-tuloy ko lang ang maririing pagsaksak sa likuran ng aswang hanggang sa maya-maya ay bigla itong tumahimik pati na si Will. Sumunod ay bumigay ang katawan ng aswang at pabagsak na dinaganan ang katawan ni Will. Doon ko lang tinigilan ang aswang na naliligo na pala sa kulay itim nitong dugo. Nang makita ko namang parang hindi na rin gumagalaw si Will, ay nag-alala na ako. Will! Will! Hoy! Will! Nang hindi ako kinikibo ni Will, ay mabilis kong hinila ang nakapaibabaw sa kanya na wala ng buhay na aswang. Kaagad kong kinapa ang pamulsuhan niya, pero dahil nanginginig ako, ay hindi ko naramdaman ang kanyang pulso. Kaya naman ay idinikit ko na lang ang tenga ko sa tapat ng kanyang dibdib at pinakinggan kung tumitibok pa ba ang kanyang puso. Sa awa naman ng Diyos, ay narinig ko ang mahinang tibok ng kanyang puso. Ang sumunod kong ginawa ay itinabi ko siya sa pwesto, malayo sa dugo ang aswang, para ika ko hindi maghalo ang kanilang mga dugo. Pero napansin kong kumapit na rin pala ang dugo ng aswang sa kanyang sugatang dibdib at tiyan. Mabilis akong tumakbo sa kwarto ng matandang aswang at nanguha ng mga damit nitong siyang ipampupunas ko sa katawan ni Will at tuloy ipanlilinis at ipambabalot ko na rin sa kanyang mga sugat. Will, hindi ka dapat mamatay. Napatay ko na ang aswang mo. Sabay pa natin tutuparin ang mga pangarap nating umasenso sa buhay. Mag-aaral pa tayo, di ba? At magtatapos tayo ng kolehiyo. Mag-aasawa pa tayo at magkakaanak. Magiging ninong ka pa ng mga anak ko at magiging ninong din ako sa mga anak mo. Magiging matalik tayo magkaibigan hanggang sa pagtanda natin, Will. Will, lumaban ka, Will. Huwag mo akong iiwan. Sa puntong yun, ay bigla akong naluwa nang isa-isa kong maalala ang masasayang mga araw na palagi kaming magkasama ni Will. Yung mga kulitan namin, mga asaran at mga panahong madalas kaming mag-away at magbasagan ng muka. Pero nauuwi rin sa pagbabati yung mga kalokohan at mga trip namin. Noon ko naisip na naging masaya at naging makabuluhan pala ang buhay ko dahil sa kanya. Kung sakali palang wala siya, ay magiging napakalungkot ng buhay ko. Will, ano ka ba? Mabuhay ka, Will! Lumaban ka, Will! Will! Kinabog-kabog ko ang dibdib ni Will habang bumabalong ang masaganang luha sa mga mata ko. Paulit-ulit yun hanggang sa mapagod ako at dahan-dahang humiga sa tapat mismo ng dibdib niya. Itutodo ko na sana ang pag-iyak nang bigla akong natigilan. Para makasigurado, ay itinapat ko pang maigi ang tenga ko sa tapat ng kanyang puso. Parang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo nang sandaling yon sa labis na tuwa. Lumakas ang tibok ng puso ni Will. Will? Will, buhay ka! Buhay ang kaibigan ko! Will, gumising ka, Will! Will, naririnig mo ba ako? Will! Maya-maya pa, ay bigla na lang akong sinuntok ni Will sa sikmura ko. Pero sa halip na indahin ang sakit, ay lalo pa akong natuwa. Gago ka, Kenji. Ang sakit na mga kabog mo sa dibdib ko, ah. Parang martilyo sa tigas ang kamao mo. Buhay pa akong hayop ka. Ang sakit ng katawan ko at ng mga sugat ko. Hinayupak na matandang aswang na yon. Akala ko'y katapusan ko na talaga. Nasaan ba ang aswang na yon? Napatay mo ba? Oo, Will. Sa wakas. At napatay ko na rin ang huklubang yun. Ayun siya, oh. Tignan mo. Tinadtad ko ng saksak ang likuran niya. Sa tapat mismo ng dibdib niya. Dinantihan ko siya ng sobra-sobra para sa'yo.
Nang tangkaing bumangon ni Will para tignan ang itsura ng matandang aswang, ay napaigik na naman siya sa sobrang sakit na iniinda. Kaya naman ay tinulungan ko siyang makaupo. Salamat naman at napatay mo siya, Kenji. Pero baka mabuhay pa yung hayop na yan. Dapat yata, sunugin na natin siya hanggang sa maging abo eh. Mahirap na kapag nabuhay ulit yan. Baka tuyuin niya na tayong malapan dalawa. Tama ka. Yan nga din ang naisip ko eh. Susunugin talaga natin siya. At habang nasusunog siya, ay lalabas na tayo ng mansyong to. Sige, sunugin mo na kagad siya, Kenji. Baka bigla pa siya mabuhay. Hindi ako makakapayag. Ayoko nang madamba at makalmot ng matatalas ng mga kuko. Napaka-updi talaga. Pero okay ka na ba, Will? Palagi mo yung makakaya mo pang maglakad hanggang sa makababa at makalabas tayo rito? Kaya ko pa naman, Kenji. Huwag mo akong alalahanin. Pakiramdam ko nga ay parang unti-unti nang bumabalik ang lakas ko eh. At ang kirot ng mga sugat ko. Ewan ko ba? Pero parang unti-unting hindi ko na nararamdaman. Hindi ko may paliwanag eh. Ha? Talaga? Oo, promise, seryoso ko. Naihiwagaan nga ako eh. Hindi ko talaga maintindihan ang katawan ko. Pero mabuti na rin kung ganun. Sige, maghahanap na ako ng gas dito. May nakasinding kandila naman sa paligid eh. Madali na lang nating masisilaban ang huklubang aswang na yan. Kahit nandidiri at masuka-suka sa mga nakikita kong mga garapong may mga lamang iba't ibang parte ng tao, ay pinagpatuloy ko pa rin. Ang importante ay makahanap ako ng gas. Hindi naman ako nahirapan dahil nakakita kagad ako ng ilang galon ng gasolina sa likuran ng isang istanteng puno ng naglalaki ang mga garapon. Parang sinasadya ang mga galon na yon. Kung para sa yon gagamitin ng matandang aswang, ay hindi ko na inintindi pa. Dali-dali ko nang dinampot ang 2 galon at kagad binalikan ang katawan ng aswang. Nang bubuhusan ko na sana ng gasolina ang bangkay, ay medyo natigilan ako nang mapansin kong parang nakangisi ang mukha ng aswang. Nagtatakang napasulyap tuloy ako kay Will. Pero natigilan lang ulit ako nang makita ko namang parang nakangisi rin siya na hindi ko maintindihan kung para saan. Ang inaasahan kong magiging ekspresyon niya ay magtataka na may halong pagkangiwi dahil sa mga sugat niya. Pero hindi yun ang nangyari. Napakunot tuloy ang noo ko at napaisip ng malalim. Will, para saan ang pagkakangisi mong yan? Ha? Ako nakangisi? Nakangisi ba ako? Hindi ah. Saka bakit naman ako ngingisi? Naguluhan ako bigla at medyo napailing. Inisip ko na lang na baka namamalikmata lang ako. Pero nang makita ko naman ulit ang muka ng matandang aswang, ay medyo nainis ako. Para kasing hindi pa talaga ito patay at parang may lihim pa ring binabalak. Sa takot ko, ay mabilis ko na itong binuhusan ng gasolina at patakbong kinuha ang kandila sa isang sulok. Wala na akong inaksayang panahon. Hindi pwedeng mabuhay ulit ang matandang aswang. Humanda ka na, Will. Oras na masilibang ko ng huklubang aswang na to, ay tatakbuhin kagad kita dyan at lalabas kagad tayo. Ipunin mo na ang buong lakas mo. Handa na ako, Kenji. Bumalik ng dati kong lakas. Sige na. Silaban mo na yan. Wala na silbi ang aswang na yan. Ang mga wala lang silbi ay dapat nilalamon na ng apoy. Para ano, Will? wala. Sige na. Silaban mo na, bilis. Sa wakas, ay inihagis ko na nga ang hawak kong kandila sa bangkay na umaalingasaw sa gasolina. Kagad na lumagablab ang malaking apoy, bagay na nagpataranta sa amin ni Will. Mabilis ko siyang nilapitan at inalalayang makatayo. Nagulat pa ako nang makita kong hawak niya ang tungkod ng matandang aswang. Pero saka ko na lang siya tatanungin tungkol doon kapag nakalabas na kami ng mansyon. Nang makalabas naman kami ng mansyon, ay napalingon kami sa bintana ng kwarto ng matandang aswang na nilalamon na ng apoy. Nanlaki ang mga mata namin nang makita namin ang aswang na nakatayo pa at nagwawala habang nasa apoyan. Parang narinig pa namin ang tinig nito at may isinisigaw. Hindi pa ito ang totoo kong kamatayan!
Mabubuhay akong muli! Mabubuhay akong muli! Asa pa ang aswang na yun. Imposibleng mabuhay pa siya kapag naging abo na siya. Ano siya, immortal? Immortal talaga ako, ha, Immortal niya ang mukha niya. Kay dali naman natin siyang natalo. Nang sandaling yon, ay napansin kong medyo nag-iba ang timbre ng boses ni Will. Para bang medyo tumigas. May napagtanto rin ako sa huli niyang sinabi. Teka Will, naisip ko lang. Bakit nga ba kay dali lang natin natalo ang aswang na yun? Parang may mali eh. Anong parang may mali? Saka di ba, ikaw na rin na may sabi sa bandang una na madali lang natin siya matatalo dahil matanda na siya, di ba? Kaya bakit nagtataka pa na ganun lang natin siya kadaling natalo? Dapat pa nga masaya tayong ganun lang kadali ang lahat. O baka gusto mo ng take two? Hindi naman sa ganun, Will. Saka teka nga. Okay ka lang ba talaga? Ha? Oo. Okay na okay ako. Bakit mo ba ulit na tanong yan? Kasi Kasi ano? bakit biglang naging ganyan ang boses mo? Parang medyo tumigas ah. Ikaw pa ba yan, Will? Ha? Paano lumaki ba ang boses ko? Hoy, si Raulo. Ako pa rin to, no? Huwag mo na kasi akong pansinin. Pagbihira ka naman, oo. Baka mamaya niyan sa kakapansin mo sa akin. Kaya parang nag-iiba na ako sa'yo eh. Hindi ka na nakakatuwa, Kenji ah. Ang mabuti pa ay tara nang umuwi. Mahirap nang makita pa tayo ng mga tao rito. Mauhuli tayo na tayo may kagagawa ng sunog. Kaya tara nang umuwi. Kung sa bagay, ay totoo ngang kami ang kaagad madidiin kapag nagtagal pa kami sa may mansyon. Kaya naman ay ipinagkibit-balikat ko na lang ang napansin ko kay Will. Baka nga sa kakapansin ko sa kanya, kaya nagiging weird na siya sa paningin ko. Naglakad na kami palayo at pauwi na sa tinutuluyan naming barong-barong. Pero habang naglalakad kami, pati pala paraan niya ng paglalakad ay napansin kong para ding may mali. Hindi ko na siya inaalalayan at parang ang wala na siyang iniindang mga sugat sa katawan. Saka, ang lakad ay parang sa lakad ng matandang aswang. Naalala ko rin tuloy, itanong ang tungkol sa hawak niyang tungkod. Siya nga pala, Will. Paano mong nakuha ang tungkod? Samantalang ang alam ko ay nasa atik yan. Pero biglang hawak mo na nang nasa may kwarto na tayo ng matandang aswang. Aba, hindi ko rin alam. Basta, nakita ko na lang to sa tabi ko kaya kinuha ko. Sa kailangan ko to para makalakad ng maayos sa sitwasyong punto. Pero parang ayos ka na eh. Kung kumilos ka ay parang wala ka man lang iniindang mga sugat. Oo nga hindi ko rin talaga maintindihan, Kenji. Minsan pa, ay parang nawawala ako sa sarili at parang kumikilos na lang ako basta. Pakiramdam ko, ay parang may iba pa akong katauhan. Ha? Ibang katauhan? Paano yun? Ay, ang mabuti pa ay sa barong-barong na lang tayo mag-usap. Naiinis ako sa nararamdaman kong hindi ko may paliwanag. Tuloy, tawagin mo na rin si Aling Solidad at ipatingin mo ko para kinakabahan ako sa katawan ko Nang makarating naman kami sa barong-barong namin, ay nagulat pa kami nang madatnan naming naroroon si Aling Solidad at parabang hinihintay kami. Nasa mukha nito ang pag-aalala na may kasamang kaunting paninisi. At nang makita nito ang dugo ang katawan ni Will, ay patakbo itong sumalubong. Well, ano nangyari sa iyo? Bakit duguan ka? Diyos ka, ganito-ganito ang napanaginipan ko kanina. Kagagawan ba ito ng aswang? Galing kayo sa mansyon ni Don Hugo. Pasimpleng nagkatinginan kami ni Will na nagtataka. Pero hindi lang pagtataka ang nasa mga mata ni Will. Medyo para rin siyang diskumpiyado sa presensya ni Aling Solidad. Para rin ayaw niyang magpahawak sa matanda. Huwag niyo akong hawakan, Aling Solidad. Lumayo muna kayo sa akin. Ayos ka lang ba? Umupo ka muna at gagamutin ko ang mga sugat mo.
Huwag na, Soledad. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayos na ako. Konting pahinga lang at gagaling na rin ang mga sugat ko. Iwan mo na kami rito ni Kenji. Sa paraan at tono ng pagsasalitang ni Will, ay kami naman ni Aling Soledad ang nagkatinginan ng makahulugan. Teka Will, bakit parang iwas o galit ka kay Aling Soledad? Kanina lang gusto mong tawagin ko siya at ipatingin ka. Pero ngayon, pinagtatabuyan mo pa siya. Pasensya na ba, Kenji? Pero biglang mas gusto ko na lang magpag-isa eh. Hindi ko na kailangan ng tulong o malasakit niya. Kaya paalisin mo na siya, pwede ba? Sininyasan ako ni Aling Soledad na lumabas kaming dalawa at may mahalaga raw kaming pag-uusapan. Kaya naman ay sumunod na lang ako rito nang nagpauna na itong lumabas. Sige, Will. Aalis na ako kung ganon. Kenji, iatid mo ko sa labas. Nang nasa labas na kami, ay dito na ako kabadong kinausap ni Aling Soledad. Napanaginipan ko kayo kanina ni Will, Kenji. Nakipaglaban daw kayo kay Don Hugo sa mansyon. Alam ko kung bakit nasusunog ang mansyon niya ngayon. Kayo ang may kagagawan. Pero hindi ko kayo masisisi dahil aswang pala ang matandang negosyante na yon. Nakita ko rin sa panaginip na habang nasusunog ang katawan niya ay humiwalay ang kaluluwa niya at naglakbay sa hangin. Naging isa itong itim na usok. Tapos ay nakita ko katawan ni Will habang inaakay mo palayo na may sumisigaw ding itim na usok mula sa kanya. Nasa linad siya ng laway ng aswang na yon kaya nagkaroon ng ganon si Will. Naging medium ng matandang aswang ang itim na usok sa katawan ni Will para makasanib sa kanya. Ngayon ay delikado si Will. Aariin ni Don Hugo ang katawan niya at magiging isa na ring aswang na siyang papalit kay Don Hugo at magmamay-ari ng mansyon. Ha? Hindi po pwedeng mangyari sa kaibigan ko, Aling Soledad. Hindi po ako makakapayag. Ano po ang dapat natin gawin para mapalabas sa katawan niya ang espiritu ni Don Hugo? Kaya po pala parang kakaiba siya kanina pa. Yung pala ay sumalib na sa kanyang espiritu ng aswang. Tulungan po natin si Will, Aling Soledad. Pero paano natin siya matutulungan? Delikado ka na. At ako rin kay Will. Magiging aswang po ba siya? Ngayong gabi rin na to? Malaki ang posibilidad, iho. Maya-maya pa ay biglang natigilan at napaisip ng malalim si Aling Soledad nang biglang may kung anong maisip ay nagliwanag ang mukha nito. Aha! Alam ko na. Yung hinilig pala natin sa anting-anting ko. Ganito ang gawin natin. Bantayan mo muna si Will at magpanggap kang wala ka pa rin alam sa nangyayari sa kanya. Kukuhanin ko lang ang anting-anting ko sa bahay at pwepwersahin nating ipatupad ang mga hiniling natin. Pwede pong puwersahin? Susubukan natin. Ang buhay ni Will ang nakataya rito. Kung wala tayong gagawin ay mahirap na. Pero natatakot po ako kay Will, Aling Soledad. Kung sakaling bigla siyang maging aswang, ay hindi ko maaatim na kalabanin siya. Pero kaibigan ka niya. Malamang nalalabanan niya ang ibang pagkataong nakasanib sa kanya. Naniniwala akong proseso ang kailangan bago lubusang maangkin ng espiritu ni Don Hugo ang katawan ng kaibigan mo. Kinakabahan po ako, Aling Soledad. Sana pala talaga nakinig ako kay Will. Nandun pa lang kami sa mansyon. Kasalanan ko po ang lahat ng ito eh. At kung bakit nangyari ito sa kanya. Bahagyang napangiti si Aling Soledad sa sinabi ko. Tinapik niya ang balikat ko. Naniniwala akong maayos pa lahat ng ito, Kenji. Nakikita ko ang kaliwanagan at pagbabago sa puso mo. Masaya ako na may tunay at malalim kayong pagkakaibigan sa isa't isa. O siya, bantayan mo na siya. Wala na tayong kailangang aksayin pang panahon. Kukuhanin ko na ang anting-anting ko.
Nang umalis si Aling Soledad, ay kabadong binalikan ko si Will. Nang datnan ko siya ay nagulat pa ako nang mapansin kong wala na ang mga sugat niya. Prenteng nakaupo siya at nakangising kinakausap ang sarili. Magiging akin na ang pagkatao mo, bata. Ito ang sinasabi ko sa inyo, na hindi niyo ako basta-basta mapapatay. Ito ang iba ko pang abilidad. Palipat-lipat ako ng katawan ng mga taong napapasukan ko ng laway ko. Hayop kang matanda kang aswang ka. Lumabas ka sa katawan ko. Hindi ako makapayag na tuluyan mo ako maangkin. May hiniling ako sa anting-anting na Aling Soledad. At alam kong malapit na yung matupad. Hindi ka magtatagumpay. Pwes, tingnan natin. Ngayon pa ba na nakasanib na ako sa katawan mo? Huwag ka nang umasa pang tatalab pa ang kung anumang hiniling mo sa matandang yon. Ngayong gabi rin ay magiging aswang ka na rin. Bago sumikat ang araw, ay lalapain natin ang kaibigan mo. Lalantaan natin ang kanyang laman at mga lamang loob. Pati na ang kanyang sariwang dugo. Iinumin natin. Hindi. Hindi mangyayari yan. Hindi mo malalapa ang kaibigan ko. Dahil gagawin ko ang lahat ng paraan para pigilan ang sarili kong katawan. Sige lang. Kumpara sa'yo, ay mas makapangyarihan ako. Kaya humanda ka na. Pagpepiestahan natin ang katawan ng kaibigan mo. At simula sa gabing ito, ay ikaw na ang bagong magmamay-ari ng mansyon at mga ari-arian ko. Hindi ba't yun naman ang gusto nyo ng kaibigan mo? Ang yumaman? Heto na yon. Ibibigay ko na yun sa'yo. Ibibigay ko na sa'yo ang lahat-lahat. Napaatras ako sa mga narinig ko. Totoo ngang nakasanib sa katawan ni Will ang espiritu ni Don Hugo at naglalabanan sila ngayon sa iisang katawan. Nang puntong yun ay inisip ko kung ano ang dapat kong gawin, pero hindi pa man ako nakakaisip ay biglang napabaling na sa akin si Will. Napansin kong ang kaliwa ng mukha niya ay iba ang ekspresyon sa kanan niyang mukha. Sa kanan ay maamo at alam kong yun ang totoong si Will. Samantalang ang sa kaliwa ay katulad ng kay Don Hugo na may pagka-arugante. Kenji, kanina ka pa ba dyan? Nasaan na si Aling Soledad? Ha? Umuwi saglit sa bahay nila. Isara mo na at ilak ang pinto, Kenji. Huwag mo nang hintayin pa at papasukin sa Aling Soledad kapag bumalik siya. Gusto ko na magpahinga. Ayoko nang may aabala pa sa atin. Sobrang napagod daw kanina eh. Dahil alam kong hindi si Will ang nagmamay-ari ng boses na mas matigas, ay nagmaang-maangan lang ako. Kunwari ko siyang sinunod, pero hindi ko totoong inilak ang pinto. Sige Will. Mas mabuti pang ang magpahinga na lang tayo. Hayaan na lang natin si Aling Soledad. Siya na ang bahala. Alam niya na ang dapat gawin. Anong ibig mo sabihin na alam niya na ang dapat gawin? May napag-usapan ba kayo na matandang yon? Anong napag-usapan ninyo? Wala naman kami napag-usapan. Bakit ba? Natatakot ka ba sa kanya? Ako? Matatakot sa matandang yon? Baka siyang mas dapat matakot sa akin ay este sa atin. Naalala mo ba yung sinabi ng matandang aswang? Baka totoong magkakampi sila ni Aling Soledad. Hindi natin dapat basta pagkatiwalaan na matandang yung Kenji. Paano kung aswang din pala siya? Kaya nandito kagad siya pag uwi natin. Tuso ang mga aswang, Kenji. Tuso. Alam ko. Kaya oo na. Hindi rin naman talaga ako nagtitiwala kay Aling Soledad eh. Kaya wala kang dapat na alalahanin, Will. Kaya ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Wala pa tayong tulog eh. Mabuti pa nga. Halika na sa higaan natin. Tiyak na magiging maimbing ang tulog natin dahil sa pagod. At paggising natin bukas, ay panibagong simula na naman. Ay, salamat. Wala na ang aswang sa mansyon. Pero
Talaga bang wala na siya, Will? Paano kung boy pa pala ang espiritu niya? Nasunog na siya, di ba? Oras na masunog ang aswang, pati kaluluwa niya ay kasama ng masusunog. Dahil hindi na to makakatakas pa. Parang plastic ang kaluluwa nila sa apoy. Didikit na sa kanilang katawan kapag nainita ng matindi. Bakit parang alam na alam mong bagay na yan, Will? Ha? Naisip ko lang. Huwag ka na nga magtanong pa. Patayin mo na ang ilaw at matutulog na tayo. O ano? Ay nako, ako na nga lang ang papatay. Pipigilan ko sana si Will, pero mabilis siyang kumilos at pinatay ang ilaw. Doon na ako kinabahan dahil alam ko ang binabalak ng matandang aswang na sumanib kay Will. Ang totoo ay kanina pa ako natatakot. Pinipigilan ko lang. Hindi man lang kasi sumasalit sa pagsasalita ang totoong si Will. Naisip kong baka nga tuluyan na siyang nadaig ng espiritu ni Don Hugo. Kaya naman, ang ginawa ko ay pasimple at maingat akong lumipat ng pwesto at nagtago ko sa likod ng tambak ng mga basurang kalakal na ibibenta namin kinabukasan sa junk shop. Nang marinig kong pabalik na sa higaan namin si Will, ay bigla namang sumigaw ang totoong boses ni Will. Kenji! Kenji, tumakas ka na! Nakasalib sa akin ng espiritu ng matandang aswang! Ngayong gabi ay balak kanyang lapain sa pamamagitan ko! Tumakas ka na, tol! Iligtas mo ang sarili mo! Aha! Hindi siya makakatakas ngayong gabi. Humanda siya! Pagkat mag-aanyong aswang ka na, Will, magiging tuluyang akin na ang katawan mo! Sumunod ay narinig kong parang nabuwal si Will at kumalog sa sahig. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari dahil madilim. Para na siyang nagwawala. Siguro nga ay nag-aanyong aswang na siya at nilalabanan o pinipigilan lang siya. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Pero saglit lang ay nakarinig naman ako ng galit na atungal. Tagumpay ang aking paghahari sa katawan mo ito. Ako na ngayon si Will. Kaya Kenji, lagot ka ngayon. Pero muling kumalabog ang sahig at parang nabuwal na naman ang katawan ni Will at muling parang nagwawala. Sunod-sunod din siyang umatungal na para bang nasasakal at nahihirapan. Ano nangyayari sa akin? Hindi pwedeng humiwalay ang espiritu ko sa katawan ito! Kapag Juan ay biglang sumindi ang ilaw. Tumambad sa paningin ko si Aling Soledad sa may pinto. Hawak-hawak niya ang anting-anting na noon ay para bang naglalabas ng manipis na usok na puti. Sa sahig naman ay nakita kong namimilipit si Will at may manipis na itim na usok na sumisingaw sa kanyang katawan. Ang usok na yon ay hugis tao at kamukha ng matandang aswang na si Don Hugo. Galit na galit pa itong nakatitig kay Aling Soledad. Ikaw pa lang may kagagawa nito, Soledad. May anting-anting ng antingero ka palang bruha ka. Pues, magbabayad ka sa akin. Isinusumpa kita. Magiging... Ngunit, hindi na pinatapos pa ni Aling Soledad ang sasabihin pa sana ng matandang aswang. Mabilis siyang tumakbo palapit sa usok ng aswang at binulabog ito gamit ang hawak na anting-anting. Maglaho ka sa hangin, magpakailanman aswang ka. 10 ng mga sumpa mo at ang mga kasamaan mo. Hindi! Hindi maaari ito! Hindi! Sa ganun, tuluyang naglaho sa hangin ang itim na usok ng espiritu ni Don Hugo. Samantala, si Will naman ay parang wala sa sariling nakamata na lang kay Aling Soledad. Mabilis ko siyang nilapitan at niyugyog. Will! Tol! Will, ano? Hoy! Ayos ka lang ba? Maging si Aling Soledad ay napabaling na rin kay Will.
Umupo ito at minasamasahe ang noo sa dibdib, sa tiyan at sa balikat ng kaibigan ko. Will! Will, sumagot ka! Ayos ka lang ba, iho? Wala ka bang ibang nararamdamang kakaiba? Will! Will, iho! Ayos lang po ako. Hindi lang po ako makapaniwala sa nangyari. Akala ko po ay tuluyan na akong maangkin ng matandang aswang na yun. Halimaw siya. Aling Soledad, maraming salamat po. Salamat na rin po dyan sa anting-anting po ninyo. Nako, mas magpasalamat kayo sa kahilingan ninyong dalawa. Malamang na ang kahilingan ninyo ang nagligtas sa inyong dalawa. Ano ba kasi ang hiniling ninyo? Ako, ang hiniling ko ay ang iadya kayong dalawa sa lahat ng uri ng kapahamakan. Pagkatapos sabihin yun ni Aling Soledad, saglit kaming nagkatinginan ni Will at parehong kakaibang tuwa ang nasa aming mga mata. Ako po, ang hiniling ko po, Aling Soledad, ay habang buhay po aming maging matalik na magkaibigan ni Will at walang sino man po ang makapaghihiwalay sa amin. Wow ha? Ang sweet mo naman. Pero, Chong, halos parehas pala tayo ng hiniling. Ang hiniling ko ay kahit anong mangyari, tayo pa rin ang magkaibigan hanggang sa huli. Walang tatalo o makakahadlang sa pagiging matalik nating magkaibigan. Ayos! Magkapareho lang din talaga ang mga hiniling natin. Kaya pala ganun na lang natin kadaling natalo ang aswang na si Don Hugo. Ngayon namang nalaman ko na itong anting-anting ko pala, tulad ng nabanggit ng aswang na yon. Pag-aari pala ito dati ng isang antingero. Simula ngayon ay magtutulong-tulong tayong tatlo. Palagi, laban sa iba pang mga aswang na tulad ni Don Hugo na maaaring makapahamak ng mga tao sa lugar natin. Matapos magsalita ni Aling Soledad, ay nagyakap-yakap kaming tatlo ng mahigpit. Sa mga labi namin ay nakaguhit ang matatamis na mga ngiti. Mula sa karanasan naming yun ni Will bilang magkaibigan, natutunan namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matalik at busilak na pagkakaibigan. Hindi lang yun, natutunan din naming huwag nang subukan pa kahit na ang minsang kasamaan lang, dahil pwede palang maging mitya yun para lalo ka lang mapahamak. Ang tunay na pag-asenso ay hindi minamadali o nakakamit sa shortcut. Walang ganun. Maraming paraan para umasenso, ngunit dapat ay pawang malinis at mabubuting paraan lamang ang gagamitin. Dapat ay lumaban ng parehas. Dahil kung dadaanin sa masama o sa maruming paraan, may kabayaran din yun na masama din ang resulta. Sa naging karanasan namin ni Will, mabuti na lang at nariyan ang anting-anting ni Aling Soledad. Paano kaya kung wala ito? Malamang na tuluyang magiging aswang na si Will at ako naman ay malalapa at magiging kwento na lamang. Magpapatuloy ang paggasik ng kasamaan ng puwersa ng mga aswang. Ang kwento namin ay tiyak na magiging isang malungkot na lang na trahedya. Sa naging kahilingan naman namin ni Will, doon namin napatunayan ang tatag ng pagkakaibigan namin, na sa kabila ng kahirapan, mas hiniling pa rin namin ang isang mas matatag na pagkakaibigan kaysa sa anumang mamahaling bagay sa mundo. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento, at sana ay may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan po lamang
na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng pinagsamahan, kundi sa tibay ng paninindigan sa oras ng unos. Ito ang samang handang umalalay kapag ikaw ay nadadapa, handang umunawa kapag ikaw ay nagkakamali, at handang manatili kahit ang mundo ay tila tumatalikod na sayo. Ang wagas na pagkakaibigan ay hindi basta natitinag ng intriga, ng pagsubok o kahit ng anumang sakuna, sapagkat ito'y nakaugat sa tiwala, respeto at pagmamahal na hindi makasarili. Tulad ng sinabi sa Proverbs 17:17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak sa panahon ng kagipitan. Sa gitna ng dilim at unos, ang tunay na kaibigan ay nananatiling ilaw at sandigan. Hindi kailanman iiwan ang isang pusong kanyang pinangakuang sasamahan. Ang pag-asenso naman na itinayo sa panlilinlang, panlalamang o anumang uri ng kasamaan ay pundasyong marupok na tiyak ding guguho sa takdang panahon. Ang maling hakbang ay hindi kailanman maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Bagkus, lalo lamang nitong ibabaon ang tao sa mas malalim na problema at kahirapan, hindi lamang sa materyal na bagay, kundi pati sa budi at kaluluwa. Sapagkat ang kasamaan ay may kapalit at ang konsensyang inuusig ay walang kapayapaan. Ayon sa Galatians 6:7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napaglalalangan, sapagkat ang anumang itinanim ng tao ay siya rin niyang aanin. Kung ang itinanim ay panlalamang at kasinungalingan, hindi pagpapala kundi kapighatian ang aanin. Ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa marangal na paraan, sa pawis ng pagsisikap at sa pusong may takot sa Diyos. Sa mundong puno ng tukso at pagsubok, piliin mong maging tunay na kaibigan at maging taong may integridad, sapagkat ang kayamanang hindi mananakaw at hindi masisira ay ang pusong marunong magmahal ng tapat at mamuhay ng tama. Sa huli, hindi pera o kapangyarihan ang magpapatunay ng iyong tagumpay, kundi ang mga pusong nanatili sa tabi mo at ang kapayapaang nananahan sa iyong puso't konsensya. Piliin mo ang tama, dahil ang tama, gaano man kahirap sa simula, ang siyang magdadala naman sa iyo sa liwanag na hindi kailanman magmamaliw. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe sa aking mga channel at i-hit niyo na rin po ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.